Hi everyone, good day. So, kamusta kayo? Yan. So, for today's session class, ihahabol ko lang tong additional topic, no? Which is included also to your midterm examination. So, kindly check na lang yung GC natin. I have announcement, no? Napin ko rin yon before mag-Holy Week kung ano po yung mga dapat ninyong reviewin for our subject po. Okay? So, our topic for today is all about the revenue management process. Okay? So, for our learning objectives, at the end of the session, the students must be able to identify revenue management process and understand the customer-centric approach. Okay? So, balikan lang natin, no, yung definition ng revenue. So, if you still remember, when we say revenue, this is the total amount of income generated by the sale of goods or pwede rin siyang services related to the primary operations of a business. Okay? Or on the other term, pwede rin natin siyang i-define as the money generated from normal business operations in selling goods, products, or it can be services. So it is calculated as part of the average sales price or numbers of the units sold. So that's the revenue. So nakuha nyo ba? Kung hindi, pwede nyo namang reviewin ulit yung mga ano natin. Okay, so moving on. Ayan. So ano ba yung process na kailangan ninyong ma-familiarize when it comes to revenue management? So number one, as a seller or pwedeng as owner ng isang business, regardless of if that is small scale or large scale ng business ninyo, or what else, sino-sino pa ba yung mga taong kailangan natin to be knowledgeable with the revenue management process, and also sa mga operations sa hotel. Okay? Kailangan nilang alamin kung ano yung process in order to secure and be consistent, no, with the revenue or profit ng isang operation. So number one is what we call the data collection and analysis, demand forecasting. Number three is optimization and strategy implementation. And number four, continuous evaluation. So as you can see, when it comes to process, meron lang tayong apat na dapat natin i-familiarize. Okay? So pag sinabi natin class data collection and analysis, syempre ito po class ay tumutukoy when it comes to the customer demographics. So yung demographics natin, number one, ang kailangan nating makita dito is the age part of the demographics yan. Okay? Sila ba ay under ng category, halimbawa, ng students, teachers, admins, elders, young ones. So, yun po yung isa sa kailangan nating i-collect na data as part of the first process. Okay? The customer demographics. Aside from customer demographics, ano pa po yung under ng data collection and analysis aside from the age. Ano pa? Pwede rin natin ditong i-ano yung structure ng population. So for example, yung area na to is located somewhere malapit siya sa school. So, i-consider mo rin yung data na i-collect mo na once malapit sa school ang business or operation, may tendency mas malaki yung revenue. No?
Pag na-forecast mo yun, posible, malaki po yung kikitain. Okay? Or, another, aside from that, anong party sa demographic is pwede rin nating makita dito yung, sinasabing sector. What particular sector din ng population na tinutukoy natin? Yung lugar kung nasaan po ang business or nasaan ang operation. Okay? So, yung sector ba ng population na meron doon are fond of drinking, alcoholic and non-alcoholic drinks, yan. O ito bang area na to halimbawa, most of them are, the sector is mas lamang yung gusto ng street foods, etc. Or itong location na to, halimbawa, mas pansin natin na napapaligiran siya ng pagawaan ng mga motor, yung mga business, mga pagawaan ng motor. So usually, sino yung mga bumibisita dyan? Yung mga riders, etc. At pag riders ka, nakaka-relate ba dito yung mga mga nagmumotor, no? Siyempre, parang mas okay sa inyo makakita kayo ng mga paresan. 'Di ba? O kung hindi man kayo riders, no? Ma-observe nyo lang the community. Pag may paresan malapit doon sa mga madaming pagawaan ng mga motor, talagang mas dadayuhin yung paresan. 'Di ba? Iko-compare mo kung may nakatayo doon halimbawang isang ka-espesyal na coffee shop. Special ibig sabihin talagang formal. Hindi pupuntahan yun. Dito na lang sila magsusoft drinks sa paresan. So that is the demographics na kailangan nating i-collect na data. Okay? And part din ng collection ng data and analysis din is yung competitor pricing. So nabanggit ko na to sa menu pricing natin last time eh. So yung pricing natin, syempre, you need to base from the prices first sa market. Okay? Or kung sino po yung existing na business na halos kaparehas kayo ng in-offer na product and service. So, ayun yung data collection. Kasi, dyan tayo at the end of the day magbe-base na magkano rin yung pwede mong ilagay na presyo dyan sa product and service mo. Halimbawa nila yung mga parlor, no? Papansin ninyo ako kasi na-observe ko yan, no? Especially mga girls, lalo na kung mahilig kayong mag-visit sa parlor. So usually, hindi naman sila magkakatabi pero halos ilang lakad lang yung pagitan ng mga parlor. They are almost the same with the prices. Halimbawa, if papa-hair spa ka, yung parlor 1, they offer 399 hair spa, and then yung parlor 2, almost the same. Kung meron mang pagkakaiba ng presyo, may ibang add-ons na doon na kasama doon sa package. Pero walang sobrang layo ng presyo. The hair spa na 399, then your competitor number 2 will offer 599. Ang layo. Hindi pipili ng customer yan. Doon siya sa 399. Okay, so you need to gather data first with the pricing within the vicinity. And also part of the data collection and analysis is the other relevant data pa. Ano pa ba yung mga other relevant data na kailangan nating i-collect in order to maintain the revenue management process natin, aside from the price and the demographics. Siyempre, you need to analyze first ano din po ang sa tingin nyong kulang within the vicinity na sa tingin nyong pwedeng pumatok. Sabihin, wala pang nagbebenta nito dito sa location na to, pero ang laki ng chances na pwede itong kumita. Okay? Nakukuha ninyo? Na parang ikaw yung kauna-unahang pwedeng magtayo at makaisip ng ganong klaseng produkto or service to offer to your customers. So, ayun po yung pwede nyong i-assess. Pero lagi pa rin kayong babangga sa demographics ninyo. And number 2, process po, aside from data collection, is what we call the demand forecasting.
So when we say demand forecasting naman, ito po siya sa definition, anong kailangan natin ditong i-assess? The understanding of customer behavior. So we have already evaluate the demographics and then yung pricing and then other data. Ngayon proceed ka sa number 2 process, which is yung behavior na. Nagkaroon ka na ng category halimbawa sa population within an area. Okay? Ngayon, anong behavior nila? Okay, anong behavior ba? Say for example, if you know that the location is marami ang working, marami ang sabihin na nating nag-earn. So, syempre, lahat ng nag-earn, at the end of the day, ang possible na maging behavior niyan, most especially pag December, may bonus, may 13-month, tama? So, walang pakialam yan sa perang hawak nila. Bibili at bibili at bibili yung mga yan. Okay? So, what I mean is that you know also kung paano kayo magkakaroon ng tinatawag na peak hours, peak season, na yung product ninyo, papatok siya doon sa kung kailan at kung anong sitwasyon tutugma doon sa behavior ng customer. Ang hirap actually niya na, pero ito yung mundo ng operations and business eh. Regardless if you offer products, goods or services. Pero ito yung reality. You need to check on the attitude and what is the trends nowadays. For example, another customer behavior. If now is summer, anong behavior ng mga tao? Lahat gusto mo uminom ng malalamig na inumin. Malalamig na sweets, desserts, etc. Pampapawi ng uhaw. So ngayon, kahit you are offering more of coffee with Dapsilog, halimbawa, yun in-offer mo ba? Pwede kang mag-add-ons during summer naman, maglalagay ka ng mga bago mong pakulo. Like meron ka ng mga summer juices, summer drinks, sa pang-summer lang siya. Ngayon, aralin mo, baka pwede mo itong i-retain kahit hindi summer dahil nakita mo yung run ng tao. I-analyze mo yun. Because of you are after with the behavior ng mga tao dun sa demographics mo. And another example natin sa behavior trends ngayon, gusto na ng mga tao ngayon, lahat is through technology na. No? Ano yung example natin ng technology? Natatagalan na sila sa bayadan portion, may susuklian, hihingian mo ng dos kasi may butal, wala kang panukli, etc. So ngayon, yung isa sa behavior ng customer, cashless, gusto nila mag-Gcash, online transaction na lang. So that is another trend nowadays. No? Kahit i-assess natin ngayon, mag-check kayo halimbawa dito sa school, ilang faculty members, admins, kasi syempre kami na yung mga working or kung may ilang students man na nagpa-part-time as tanungin nyo kung usually may laman ang pocket ng mga yan or wallet. Meron, syempre, pamasahe siguro, pero most of the time, nasa GCash or nasa ATM. Okay? So, ayun yung trend na dapat mo ring i-adapt when it comes sa payment process. Kasi, dumadagdag yan sa impact ng customer na, mabilis lang doon, scan mo lang yung bayad mo, okay na, next customer na sila. Ay, okay nga sila doon kasi hindi na nagpapatagal, even giving receipt, hindi na sila nagsusulat. Talagang meron na lahat all throughout na nag-a-appear doon, cashless. Doon sa pagbinayad mo, mag-a-appear yung receipt. But anyway, wala pa akong nakakitang ganun, pero maganda rin siyang i-research. Yung cashless payment, hindi lang yung resibo, no? Yung matatanggap mo online dahil nabawasan yung ATM or GCash mo. Para mag-a-appear din halimbawa, ano yung binili mo na item sa store na yon. So parang simultaneous nagkakaroon ng function, receipt from that restaurant and also yung payment. Nag-a-appear siya. And then what is the name of particular store na yan? 'Di ba? So parang hindi na hassle. Kasi anytime, if you have internet connection or what, makapagbayad ka anytime eh. At yung paano kung
may makaisip din sana, yung kahit di ka napipila sa cashier, meron lang code, meron lang iaano, kahit saan ka, basta bago ka makalabas ng establishment, halimbawa, nasa iyo na yung items, and then may mag-check lang siguro ng mga nabili mo, pero when it comes sa payment, kahit saan ka pumosisyon bago ka makalabas ng mall or ng establishment, mag-a-appear na doon. So naisip ko lang kasi para, di ba, part of customer service eh. Siyempre, mas gusto mo talaga maging convenient sa part ng customer. Ay nga lang, ang disadvantage nun, mawawala ng masyado ng employee. Kasi halos lahat na itatransact through technology. So, yun po yung pwede ko mabigay sa inyong mga sample ng behavior. Okay? Aside from that, ano pa ba? Ano pang mga behavior? Wag natin wawalain ang buy one, take one, discount, freebie. Kasi ang behavior ng ating mga customer, no, pagdating sa psychology context, pag nakakita kasi yan ng word na sale, na word na discount, na word na free, freebie, ganyan, automatic yan, makukot mo attention yung mga yan. Bibili na yan. Number one yan. So, you know already kung paano mo babasahin yung isip ng mga tao. So, why not? Huwag mong tanggalin yung mga ganun. Sa i-offer mo as part of menu design and presentation, baka pwedeng lagi tayo. Pero aaralin mo ha, hindi lagi kasi convenient sa customer, nalugi ka na pala. Ano yung mga pwede mong i-discount, ano yung pwede mong ibigay as free, etc. etc. So another is inventory management. So ano naman ang kailangan sa inventory management as the third Third is optimization and strategy implementation. So it's all about the inventory management. Again, third process is the optimization and strategy implementation. So, paano to? Yung inventory natin it's not like a traditional na, what are those lists needed today? Sa coffee shop natin, sa bake shop natin, anong kakailanganin? Blah, 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 etc. Ililista mo yan, isa-isa, hanggang ano yung mga need. There are times, at nangyayari ng reality na may mga products po tayong hindi talaga namumove. Tama? May mga products tayong hindi nabibili. Nabibili man siya, pero alam mo na sa loob ng isang buwan, 2 beses lang nag-order ng ganitong product. So what you will do as a seller, as nagmamanage ng revenue, kailangan marunong ka din mag-move ng product. Paano ba yan, ma'am? Paano ba mag-move ng product? Let's say, for example, hindi na move ng product na to, yung mga usual na nabibili, kontrolin mo muna, i-stop mo, what I mean is, out of stock. Out of stock mo muna siya during that specific hours or time. Kuhanin nyo. Halimbawa, lamang na yung lemonade ah. Ang dami nang naubos na stocks natin ng lemonade drink. Halos paubos na yung stocks, pati cups, etc. Sugar syrup, lemon. Within 1 day lang, na operation natin, paubos na. And then the other drinks, hindi siya nag-move. So ikaw, marunong ka mag-control or limit ng i-offer mo. Halimbawa, kung alam mong paubos na or almost nangangalahati na, and then the rest, hindi pa sobrang nagagalaw, ang gagawin mo, i-cut mo muna. Ma'am, sir, sorry, lemonade is not available, but we can offer you another drink, same quality, almost the same in taste. Why not to try this blue lemonade? Kasi nakikita mo yung blue lemonade, halos hindi nabili. Magtatapos na yata ang buong araw, wala pa, hindi pa nagalaw. I-offer mo siya. Kasi ang taong nauuhaw at taong gigil na gigil bumili, naniniwala ko dyan, offeran mo yan ng iba. Wala na yung choice, bibilin niya yan. And that is part of the behavior din tayo. Minsan kapag pagod ka na, diba? Nag-grocery kayo, nag-walk sa mall, then nauuhaw ka, tapos not available na or out of stock na ingredients ng gustong biling drinks. Anong gagawin ng cashier? Usually nag-offer ng ibang drinks, di ba? Ewan ko na lang sa iba kasi iba tamad, walang ginagawa, ayaw mag-upsell. Pero ito yung tinuturo natin sa inventory. Ay para gumalaw yung iba mong stocks and supplies. Kasi hindi ka naman bumibili lang ng isang boteng Sprite or Coke. Usually, kung large scale, kahit nga small scale lang business mo, nag-i-stocks ka pa din. May mga kanya-kanyang expiration date yan eh.
So, kailangan mo yung ma-dispose before the expiration date. So, anong gagawin mong action? So, yung tinuturo ko sa inyo, isang magandang ano yan, at lalo na kung may mga marketing skills ka, dadagdagan mo din nun eh. Kasi minsan, kahit sinabi mo ng, Ma'am, do you want to try this one? Eh, para ka namang lalamya-lamya at parang hindi mo sure kung i-offer mo o hindi. Wababaliwala. Walang bisa yon. So, kailangan, meron din tayong natawag na charisma sa customer eh, para mapa-oo. Though additional, ano ko lang naman yan sa inyo. But what I mean when it comes to optimization and strategy implementation, pwede mong ipamove yung product by offering that drinks o baka pwedeng aralin ahead of time. O sige, upsell natin to basta naka-buy one take one na to ngayon. Ma'am, kahit may stocks pa ng iba, eh, ito hindi nagagalaw tong klase ng drinks na to, baka pwede mong i-buy one take one. Or pwedeng i-discount or pwedeng if you purchase now, ma'am, yung second purchase nyo, within the day, kung makakabalik pa po kayo sa store, mabibili nyo na lang po ng ganitong price yung Blue Lemonade. So makikita mo, magpumove yung supplies mo anytime. So hindi man ganun maubos agad, hindi naman ganun agad yung objective ng inventory. At least nababawasan. Okay? Mas mahirap kasi na stock up siya for a long period of time. And then, next process is okay? So what we call the continuous evaluation. Okay, so this is the last process. Number 1, again, class data collection, demand forecasting, optimization and strategy implementation, and continuous evaluation. So ito po yung iterative process na tinatawag is yung collection na rin po ng feedback ng ating customer. That's why it's very important na magkaroon po tayo ng mga feedback form or kahit nga mga links na pwedeng isend sa mga customer natin or meron tayong website para magkaroon po sila ng feedback doon sa lasa, sa presyo, etc. Okay? And also, pag sinabi din nating iterative process, it's something to do or involvement din to ng testing and refining the product. Kasi syempre once nagpa-evaluate tayo with the feedback, meron dyan mga negative, may positive din. Pero syempre, ang i-work out ninyo, it's not the negative eh. It's not the positive. Yung negative, yun yung i-refine nyo ngayon. Lalo na kung lalabas na evaluation from that is halos pare-parehas ang sabi ng customer. Diba? Matabang. Mahal yung presyo para sa quality, etc. Kung yun usually lumalabas sa feedback, yun yung i-refine mo. So, continuous po process ang ating pag-evaluate. Okay? Hindi po pwedeng kumikita ka na, sa tingin ko wala nang negative dito, paano kung nanawa naman? Paano kung after 2 years ka nag-i-exist, yan pa din, nanawa na, gusto naman, wala ba silang ibang offer? Parang yun at yun lang. Wala ba silang bagong series? Etc. So, kung lahat naman positive, pwede rin naman mangyari yun. Ano naman yung mga pwede mong i-offer after ilang years or after ilang months? Siyempre, ang customer mananawa yan. Hindi mo masasabing, di yan, kasi masarap yung lasa nito, magiging favorite nila. Alam natin yung patience natin pagdating sa isang bagay. Ganun din yan. Pwedeng, it's a matter of, pwedeng tumagal, pwedeng very short period of time lang. Diba? So, kailangan lagi tayong may pasabog. Okay? Limbawa natin yung kala Mr. Villato. Okay? Nag-offer sila the following Saturday ba yun? May pa-ice cream na sila, etc. So, dapat ganun. Ganun yung concept. So, unending siya kasi para may element of surprise sa part ng customer. Ay, may bagong ganito, try nga natin yan. Etc. So, that is really a challenge. No? Pero, yun nga, once you pass the challenge naman at pumatok sa market yan, somehow, hindi mo na mararamdaman na nakakapagod pala mag-sell, mag-market, mag-update ng menu, mag-analyze, kasi kumikita na siya. Ito yung pinaka-best part. Yung kumikita na siya, na halos wala ka na ang ginagawa kasi hindi mo na kailangan sobrang mag-promote, hindi mo na need sobrang mag-create ng advertisement,
Hindi mo na kailangang pagpuyatan pa kung ano pa bang analyze ang gagawin mo kasi na-penetrate mo ng sobra yung market. Matrabaho siya at first, pero pag mahook natin yung market at tamang timpla the way ka magpa-process ng revenue mo, sa tingin ko walang mahirap. Sa una lang talaga yung mga challenge, no? So, I know na kayo, pagdating ng makagraduate kayo, some of you is magpupush talaga sa business, especially food. So, i-ano nyo lang to. Tandaan nyo lang yung mga bagay na dapat ninyong i-maintain. Okay? Kasi, sabi nga nila, hindi tayo pwedeng maging empleyado for how many years. Kailangan, ang buhay ng tao ay parang isang airplano na kapag nawala yung iyong permanent na trabaho, may isa ka pang pwedeng pagkuhanan ng passive income mo, which is the business. Makuhaan mo lang ang tamang timpla ng business, or pwede naman kung ayaw nyo ng products, mag-operate kayo ng hotel, mag-start lang kayo sa mga maliliit muna, like staycation, transient, offering a condo. Okay, yung condo na pang staycation ngayon, no? Di ba uso yan? Kung ayaw nyo ng products or goods, yun na yung starting point ninyo eh. Okay? So, again, meron lang tayong 4 na process in revenue management. Number 1 is data collection and analysis, demand forecasting, optimization strategy implementation, and continuous evaluation. So, I hope and pray na nakuha natin yung point dito sa ating discussion. And also, I want to add the customer-centric approach. Okay? So, pag sinabi natin customer-centric approach, dikan ko nang makalimutan, class. So this is a business strategy that prioritizes customer needs and experiences above all else. So mapapansin natin, customer-centered tayo if we will apply this customer-centric. So yung strategy ng business dito, lagi tayo nakatingin for the everyday needs ng ating customers. So we know naman that their everyday needs is food. So what particular food ba ang kanilang need every day? Yung sa tingin mong walang mga peak season ka ring nakikita, anytime pwede niya tong i-avail. Ako napapansin ko kahit saan yung tapsilog, mabili, bukod sa price. 'Di ba? Umulan, bumagyo, estudyante, kung sino, tapsilog, mga tapsilugan, kumikita talaga yan. Ano pa? Mga needs. Yung mga ano din iisipin mo din ano ba yung usual na favorite na pagkain. Halimbawa, pag may mga okasyon, ano usually in-order na food kapag wala na magpre-prepare sa bahay? Yung mga bila-bilao, di ba? Aside from mga in-offer na mga Angel's Pizza, mga Domino na yan. Bukod dyan, yung mga bilao, malalakas din yan eh. Pansit, spaghetti, palabo, kahit saan yan. O kahit nga sa sarili nyong experience sa mga bahay-bahay ninyo. Bilao ng Maha, Biko, lalo na nung Holy Week, di ba? Lalo na nung Sunday, no? Ang dami na nagbilihan ng food. Even desserts, like pichi-pichi, ayan, mapapansin nyo, mga leche plan, ube halaya. Kasi yun po yung need ng tao. Okay? At marunong ka rin dapat talagang tumimpla. Need yan ngayon, offer ko to. Need yan sa bukas makalawang next one, i-ready natin to for sure. Madami mag-a-avail. And yung sinasabing experiences is syempre, yung customers, natin, way of eating habits. Okay, ano ba yung mga eating habits natin most of the time? Diba? Hindi mawawala yan sa list mo to offer. Ano yung mga eating habits? Hindi mawawala yung mga pika-pika. Pag may pika-pika, dapat may offer ka ding drinks. Diba? Fishball, kikiam. Halimbawa lang yan ha. Lahat na dapat meron ka. Kung may fishball, kikiam ka, speedballs, dapat meron ka na ring ibang variety like ihaw-ihaw, barbecue. Para andyan na lahat. And then may pakanin ka pa, may siomay ka pa. As in lahat. Kasi alam mo anytime from the needs, subok mo na yung mga taong to na hindi nila kaaayawan itong mga offer na to. Mahirap siya isipin ngayon kasi wala pa kayo dun sa point na yan. Pero I'm telling you, kung magaling ka lang maghawak ng operation and business, so anytime, even
nagpaplano ka mag-abroad ngayon, pwede ka nang hindi mag-abroad kasi kumikita ka na. Okay? So, I hope and pray class na gets natin our topic today. And thank you for your time and effort watching the 3 recorded lessons natin. And sana masagutan ng maayos ang inyong exam. Thank you and God bless everyone. Bye.